mainit na usapin, 4 na kontrobersyal na isyung dapat linawin. Magandang gabi. Ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Pagsasabatas ng Anti-Political Dynasty Bill, nararapat na nga bang ipasa? Ngayon, sa kontrobersyal. Ang simbahan ng inang simbahan. Kaya yun yung makakalokohan lang. So, unang-una na ay sagutin ko lang po yun. Both parties gusto natin. Maalala ko rin po, kumontra akong pagkaitan ang isang tao na karapatang tumakbo sa pwesto dahil lang sa kanyang apelyido. Bakit nga naman tayo gagawa ng batas para pigilang maglingkod ang gusto maglingkod? Pero napapaisip po, may mali rin sa pagbibigay ng pagkakataong habang buhay na magpakasasa sa kapangyarihan ang isang tiwaling pamilya o individual. Ganyang kaisipan din ang dahilan kung bakit noong may nagmungkahi manatili pa ako sa pwesto kahit raw dagdag na 3 taon lang, ako mismo ang tumutol dito. Di tayo makakasiguro kung malinis ang intensyon ng mga susunod o kung nanaisin lang nilang habang buhay na mag-ari-arian para sa sariling interes. Panahon na para ipasa ang isang anti-dynasty law. Sa nakaraang State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino, umani ng magkakaibang reaksyon nang bagitin niya na bigyang prioridad ang pagsasabatas ng Anti-Political Dynasty Bill sa nalalabing sesyon ng Kongreso. Ayon sa Anti-Political Dynasty Bill, may tuturing na political dynasty ang pananatili sa pwesto at kapangyarihan ng mga magkakamag-anak hanggang sa 3rd degree of consanguinity or affinity. Nakasaad sa Section 26, Article 2 ng 1987 Constitution ang pagbabawal sa mga political dynasties upang magkaroon ng patas at pantay na pagkakataon sa sinumang nagdanais na maglingkod sa taong bayan. Sa Senado, inihain ni Senador Miriam Defensor Santiago ang Anti-Political Dynasty Act o ang Senate Bill 2649. Sakop ng panukalang batas na ito ang pagbabawal sa pagtakbo sa pwesto ng mga magkakamag-anak o ng isang elected government official sa parehong lugar. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa noong nakarang eleksyon 2013, halos 600 political families ang lumahok sa halalan. Sa House of Representatives, halos 75% ang nagmula sa iisang clan o pamilya na nanalo o inappoint sa posisyon. 8 sa 10 ay kabilang sa mga political families o katumbas na 195 sa 234 na kongresista. At maging sa mga nanalo mula sa party list group, 4 sa 10 o katumbas ng 23 sa 56 na party list representatives ang magkakamag-anak. Sa Kongreso, 41 ang magkakamag-anak. Mula pa noong 8th Congress noong 1987 hanggang sa 16th Congress, umabot na sa 51 ang inihaing panukalang may kaugnayan sa anti-political dynasty. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa ring umuusad. Paano nga ba nakakaapekto sa takbo ng politika ng Pilipinas kung ito ay nasa pamumuno lamang ng iisang pamilya? It runs in the family. Ngayon, sa kontrobersyal. At para tulungan tayong maintindihan ang isyong ito, sasamahan tayo ng ilang kilalang bisita at personalidad. Capiz Representative at Chairman ng House Committee on Suffrage and Political Reform, Fredenil Castro. Professor at Executive Director ng Asian Institute of Management Policy Center, Ronald Mendoza. Chairman ng non-government organization na MAD o ang Movement Against Dynasties, Quintin San Diego. At mula sa kilalang angkan ng mga politiko mula sa Ilocos Sur, dating Governor Luis Chavit Singson. Inaanyayahan po namin ang lahat ng mga netizens na makisali sa aming diskusyon. Ipadala po ninyo ang inyong mga tanong at komento sa aming mga social media accounts at gamitin ang hashtag #QuatroversialPoliticalClan. Nalalapit na ang eleksyon. Nalalapit na rin ang ating pagdedesisyon. Boto pa rin ba tayo sa mga politikong galing sa iisang angkan lang o political family? Malaki ba talaga ang kanilang naitutulong upang mapaindad ang kanilang mga nasasakupan? Unahin natin na si Dr. Ronald Mendoza. Ano sa palagay nyo? Palagay ko po dyan, napapanahon na nabigyan ng pagkakataon ang mga alternatibong pinuno
Lalo na kung yung mga pinuno dun sa iba-ibang parte ng bansa ay hindi naman nakapagpakita ng totoong pagbabago. So, ang issue sa political dynasty ay kung mahusay sila, bigyan rin nila ng pagkakataon ng ibang mga pinuno. Okay, Governor Chavit Singson? Meron ba? Yeah. Well, kung mababait sila, pwede pa rin. Pero kung salbahin, hindi na dapat iboto. Ganun lang kasimple. Simple lang. Okay. How about Congressman Castro? Ang sa akin ay, kung may alternatibo, ay hindi ako boboto sa isang kandidato na nanggagaling sa political clan or political dynasty. Sapagkat ayon sa ating saligang batas, ay kailangan nabigyan ang lahat ng kaparehong oportunidad o na makapanilbihan sa bansa natin. Kaya in the absence of any alternative, ay siguro pwede ko pang malulon ang nanggagaling sa isang political dynasty. Subalit kung may alternative, never I will give others the chance. Okay, how about Chairman San Diego? Well, as provided in the Philippine Constitution, it prohibits political dynasty. It is very clear there. And then to give equal opportunities for public service. In other words, to give everybody, every Filipino, a chance for public service. Ang naging diferensya lang ay yung kulatilya sa huli, as may be defined by law. Diyan nagkaroon ng problema, kaya tayo lahat siguro ay nandito ngayon. Yung enabling law na hinahanap natin para magkaroon ng talagang definisyon kung ano ba yung political dynasty. Sige, ipa-define po muna natin kay Dr. Mendoza, ano ba talaga ang political dynasty? May iba-iba hong definition, kaya nga po nandito tayo. Kailangan nating i-sort out yan at magkaroon ng iisang definition. Pero ang pinakasimple po dyan, kung meron kang kamag-anak na nagsilbi o na-elect in a past government or in the present government, dynasty ka. At syempre, iba-iba yung size ng dynasty. Merong thin dynasty, magkakasunod lang. Meron din namang fat dynasty, yung sabay-sabay silang tumatakbo. Yung kung sabay-sabay tumatakbo, yun ho, especially kung malaki na yung numero ng dynasty, doon na ho nanganganib na mabuwag yung checks and balances ng ating gobyerno, lalo na sa local government level. So doon ho tayo nagtutuon ng research, nagtutuon ng analysis, para naman yung risk na yon ma-mitigate natin. Pero sa ilalim ng ating constitution, ano bang nakasaad? Nakadefine ba doon kung ano yung political dynasty? Well, yun na nga ho yung issue dyan, is hindi siya defined doon. And in fact, the Constitution calls for a definition by law. So it is up to us to actually define it by law. Sino-sino po ba dito sa ating bansa ang maituturing na mga political dynasties? Well, Tinatamaan po ba kayo, Governor Chavit? Pabayaan mo muna siya at sasagot ako. Ibibigay ko na akong halimbawa si Governor Singson. Siyempre ho, marami ho siyang mga kamag-anak sa gobyerno. Pero hindi lang ho siya ang dynasty. In fact, si Sec. Butch Abad ay dynasty din. Kasi magkasunod sila ng kanyang asawa na nagsilbi sa Kongreso. Ang presidente na nagtawag ng anti-dynasty law ay isa ring dynasty. Ang kanyang kamag-anak sa Senado, si Bam Aquino, at nanay niya si Corazon Aquino, ating isang pinuno. Pero hindi na nanunungkulan si Corazon Aquino. She passed away already. So, isa lang yung kamag-anak niya. Is that considered a dynasty? Yun ang kailangan natin sagutin. Kung yumao na, si Sec. Mar, meron rin siyang mga kamag-anak na yumao na, hindi na ba issue yun kung hindi na sila nasa gobyerno? Obviously, hindi na rin sila buhay, right? Ang issue talaga dyan is yung checks and balances, in my view. At ang aking research po ay sa public finance. Kaya po pinag-aaralan namin yung pork barrel, yung IRA, yung DAP. Kasi ayaw nating maabuso yon, lalo na pagka magkakamag-anak ang namamalakad. Okay. Kunan ko lang ng reaksyon si Governor Chavit. Yung inyong pamilya, yung mga Singson, I was looking at the history, 1800s pa, naging Gobernador Silio ang isang Singson, I think to sa Don Leon Singson, no? And then, nagtuloy-tuloy na yung pagtakbo ng iba't ibang mga Singson. So, do you consider yourself part of this political dynasty? Yes. Magkaiba kasi sitwasyon sa Ilocos and other provinces. Sa amin naman sa Ilocos, kung
ang makalaban namin dynasty rin eh. So kung hindi kami, sila. Pero ako, mula nung naging governor ko, didisiplina akong pamilya ko. Like for example, akong governor, hindi ko pinayagan yung anak ko, asawa ko, na tumakbong congressman. Maliban na lang, kaya there was a time, naglaban si Atty. Baterina at saka kapatid ko. Kinontra ko ang kapatid ko. Sinuportahan ko si Atty. Baterina. Dahil? Dahil nga kapatid ko eh. Tsaka na-announce ko na kasi na si Atty. Baterina ang kandidato ko. Now, kung manalo yung kapatid ko, masisira, wala na akong credibility. So, again, isang kapatid ko naman na babae, tumakbong mayor, hindi pwede dahil hindi naman graduating yung mayor dyan sa kabila. Tumakbo, kinontra ko rin. So, gano'n, nung governor ako, pumapayag lang ako, dalawa lang kami, congressman, governor. Pwede ko rin gawing vice governor, lahat, pero hindi ko ginagawa. So, laging dalawa-dalawa lang. Oo, yung mga kapag-anak ko na, sila, kanya-kanya lang takbo. Now, ayaw ko kung may nag-aabuso. Hindi maganda ang dynasty. Pero kung dynasty na maganda, matalino ng tao eh. Maski na dynasty kayo, kung masama kayo, hindi kayo buboto eh. Maski may pera kayo, hindi kayo buboto. So matatalino ng tao ngayon. And I went to Congress once. Co-author ako ng anti-dynasty. Hindi naman na-approve. Kailangan natin ang batas para ma-implement yan. Bakit po, Congressman, hindi ma-approve itong anti-dynasty bill? Alam mo, kung ang isang pamilya ay maituturing lamang na dynasty, depende yan sa definition ng kung ano ang political dynasty. Dahil kung sasabihin ng isang panukalang batas na ang political dynasty is the perpetuation and consolidation of political and government power by two or more persons. No? Kaya kung dalawa na kayo na nanunungkulan na tumatakbo sa eleksyon, dynasty na yan. Pero kung sasabihin naman ng batas na perpetuation and consolidation of political power by three or more, kung tatlo kayo, dyan lamang pumapasok ang dynasty. Kaya depende yan sa definition ng dynasty. Ngayon, kung sasabihin naman ng panukalang batas, unang batas, na ang merong political dynasty if there is consolidation or perpetuation of political power and succession. Kahit na isa lang merong political dynasty. Kasi pagkatapos ng isa, ay susundan ng isa because of the word succession, yan ang nagdi-define ngayon ng dynasty na tinatawag. Kaya ngayon, whether or not Governor Singson o yung iba pang political clans or political family ay dynasty o hindi will really depend on the definition ng political dynasty. So dito po sa inyong anti-dynasty bill, what is the definition? Sa panukalang batas na nakabinbin ngayon sa Kongreso ay the perpetuation, consolidation, and succession of political power by two or more persons. Kaya kung maging dalawa, political dynasty na yan. Kasi ang inaalaw sa panukalang batas ay isa lang. More than one is already political dynasty. Pero ito po to the what third degree, second degree? Within the second degree by affinity or consanguinity. Second degree lang. So kung third degree, cousin sila, wala okay na lang. yun. No? Pero yung second degree na tinatawag, for example, si Governor Singson ang tatay. Yung anak niya ay second degree. Yung asawa ng anak niya, second degree by affinity. Yung apo niya, second degree na yan. First degree pala yung anak at saka yung asawa ng anak. Yung kanyang apo ay second degree at saka yung asawa ng apo niya ay second degree by affinity. Ngayon, kung ang tatanungin natin ngayon ay second degree na tiyo at saka mga yung lolo, aakyat tayo ngayon. Kung si Governor Singson ang incumbent, ang first degree niya ay yung tatay niya at saka nanay niya. Yung kapatid niya at asawa ng kapatid niya ay yun ang second degree by consanguinity and affinity respectively. Pero sa panukalang batas, Nikki, may medyo nakakatawa dyan. No? Idadagdag ko lang. Na like for example, ay malikot sa bumper itong anak mo. Kaya yung anak mo ay second degree. Kung siya ay may kirida, for example,
Gob, alam ko naman, Gob, na gwapo ka, Gob, at maraming nagkakagusto sa iyo. No offense meant ito, no? Kung may kirida, for example, ang anak mo, hindi rin siya pwedeng tumakbo. Kung may kirida yung apo mo, hindi rin siya pwedeng tumakbo. Kung may kirida naman yung lolo, hindi rin pwedeng tumakbo. Paano, establish mo muna na kirida Well, siya? that's a question of evidence now, no? Because Meron na ba tayong batas? wala pa, Kaya Gob. nga, gumawa na kayo ng batas. Sundin natin yung batas, tapos. Oh. Magulo pa yung marami yung explain sa tao eh. Gawin nyo yung batas, i-implement yung batas, tapos. Tatapusin ko lang, Gob, yung explanation Pero ko. yung batas kasi Ayan, nagkakagulo dapat sa... Congress. Baka magtaka yung tao na bakit ang kirida, no? Pinagbabawal. Hindi naman siya by affinity na kamag-anak. Hindi rin siya by consanguinity na kamag-anak. Ang spirit ng law dito ay kung ang legitimate relationship ay ipinagbabawal, mas lalo na yung illegitimate relationship. Yan So ang yung anak espiritu. nila, with the kirida, bawal din. Bawal din yun. Dr. Mendoza, na sabi kasi nila itong wala daw na ibigay na maganda itong mga political dynasties dito sa kanilang mga nasasakupan. Siguro later we'll also ask the reaction of Governor Chavit there. Pero there's a study that says that yung correlation between political dynasties at saka yung poverty, parang mataas yung poverty level doon sa mga areas na may political dynasty. Is that correct? Actually, study namin yun, Yeah, oo. yung pag-aaral na yan. Ang katanungan dito ay hindi na walang naidulot na maganda ang mga dynasty. Kasi kung hahanap ka ng mga halimbawa, makakakita ka ng halimbawa na napakasama at makakita ka ng halimbawa na napakaganda. Kahit pa non-dynasty, actually. May non-dynasty na napakapangit ang pinakita, non-dynasty na napakaganda rin ang pinakita. So ang katanungan dito ay ano yung pangkalahatang impact? Ano yung pangkalahatang resulta? So pag ganun ang pag-aaral natin, which is what we did, ang average effect ng dynastic share, mas maraming dynasty, ay link siya sa mas malaking problema ng kahirapan. Mas malalim yung mga problema sa edukasyon, sa health, and other challenges. So, kahit na meron mga halimbawa, Ilocos Sur, meron namang na-reduce na poverty o meron namang umunlad na infrastructure, hindi lang yung isang halimbawa na yun ang kailangan natin pag-isipan bilang isang bansa. Kailangan yung buong bansa. So, Ilocos Sur, Maguindanao, Tawi-Tawi, Basilan, Sorsogon, Dinagat Islands. Lahat yan kailangan natin pag-aralan at titingnan natin itong pattern na to. So hindi natin gagawing personal, hindi natin titingnan yung isa-isang mga politiko, kundi titingnan natin yung buong pangkalahatang picture. Ang impact niya, it seems, And is... bakit ganon, no? Exactly, mas malalim na kahirapan. So ang mga teorya na lumalabas niyan na vina-validate natin sa ating mga pinuno kasi kinakausap natin ang ating mga pinuno kung yan ba talaga ang nangyayari. Ang sinasabi, mas nagiging dependent kasi mas maraming mga mahirap. Meron ng isang pinuno na inamin sa akin, sabi daw ng kanyang kaangkan, mas maganda dito sa lugar natin kung mas maraming mahirap. Lamang pa tayo. Hindi tayo matatalo dito hanggat may mahirap. Inamin niya sa akin to. Ito, batang dynasty na gusto na rin, katulad ni Governor Singson, ng mga batas na i-regulate ang dynasties. So kahit nasa dynasties mismo, hinihingi na nila yung regulation. So ganun na siyang kalala. Kasi kahit mabait ka na dynasty, yung masasama, i-infect yung reputasyon mo eh. Dahil pag nireport naman ng media yan, dynasty. Pareho lang silang dynasty. Sige, kunan natin ng reaction si Governor after this break, no? Samantala, patuloy lamang po kayong magpadala ng inyong mga komento at sa ating pagbabalik, may mabuting epekto ba talaga ang paghalal sa isang politiko na nabibilang sa itinuturing na political clan? Sa pagbabalik po ng Controversial. Sa pagpapatuloy ng Controversial,
Umani ng malakas na palakpakan noong nakarang SONA ni Pinoy nang banggitin niya ang hinggil sa pagpapasa ng Anti-Political Dynasty Bill sa bansa. Hindi ba talaga mapipigilan ang pagpasok ng hindi lamang iisang miyembro ng pamilya sa larangan ng politika o maaaring magagamit na raw ito ng ilang pamilya upang makakuha ng mas malawak na kapangyarihan? Tanungin po muna natin si Governor Chavit, no? Kasi kanina pinag-uusapan natin yung epekto ng mga political dynasties dito sa mga lugar, no? Yung sabi nila lalong may poverty kapag the area is being run by political dynasties. Ano po ang reaksyon niyo doon? Well, bago ko mag-comment kay Dr. Mendoza, gusto ko maliwanag na ayaw ko ang dynasty. Ayaw ko ang dynasty. Pero kailangan may batas. Kasi kung walang batas, dynasty rin napapalit eh. So, maliwanag, ayaw ko ang dynasty. Pero dapat may batas para sundin natin lahat. So, ibig niyo sabihin, Gov, kapag lumabas, pag naipasa itong batas na to, payag kayo na wala nang dynasty. Isa lang na singso ng tatakbo. Wala nang iba. Okay. Okay, Yung kalaban mo, isa rin. Ganon, hindi yung ayaw mo ng dynasty rin yung papalit. Paano yan? Hindi pantay. So, tama yung komento ni Dr. Mendoza na, like for example, Ilocosur. Nung nag-umpisa ako, 5th class province, walang gusto magnegosyo. Ngayon, naging 1st class province. Ang laki ng income namin. So, almost $1 billion ang income namin. Noon, wala pang 2 million. So, ang laki po ang pinagbago. And now we are considered as one of the most, seven new city wonders of the world. Ang dami namin turista at lahat. Yung vegan, ano po. So, pero kung ang pinag-uusapan dito na dynasty or anti-dynasty, buong bansa eh. So, kailangan natin talaga, hindi naman pareho Ilocosur, like sa Mindanao, or Ilocosur, magkaiba eh. So, kailangan, para pantay, kailangan may batas. Para sundin natin lahat. Susundin ba yung batas? Kasi meron, I think we have... Well, madi-disqualify sila kung hindi na sundin ang batas. Pero meron po tayo Article 2, Section 26 in the Constitution that says bawal yung dynasty, di ba? Di ba may ganun po? Pero hindi naman ipapatupad. Alam mo kasi, Nikki, hindi matutupad yung provision ng saligang batas na yan. Sapagkat unang-una, wala ngang definition. Sino bang political dynasty na tinatawag? Hindi naman pwedeng sabihin na dahil 5 kayo, 10 kayo sa gobyerno, at kayo inihalal lahat sabay-sabay ng tao, political dynasty kayo. Because the Constitution does not provide for any definition kung ano ang political dynasty. Kaya ngayon, kailangan natin ang isang batas na kung tawagin natin ay enabling law na siyang magdi-define kung ano ang political dynasty at kung sino ang masasakop nito. At diyan lamang ang pagkakataon na magkakaroon tayo ng definition at kung sino ang political dynasty na tinatawag. Gusto ko lang magkomento further, sandali lang, no? Kint, kay Governor Singson. Ang sinabi ni Governor Singson kanina, na kita mo isa lang sa kanyang pamilya. Yun ang gusto niya. In fact, kinakalaban niya pa yung kamag-anak niya na gustong sumali sa politika at dadami sila. On record. No? Kaya kung ganyan ang polisiya ni Governor Singson at ganyan ang polisiya ng lahat ng mga politiko sa Pilipinas, hindi na natin kailangan ang anti-political dynasty law. Sapagkat ibig kong ipaabot sa lahat na ang anti-political dynasty law is an exercise of police power ng ating bansa kung ito'y maisabatas. Anong ibig sabihin? Ayaw ng panukalang batas na magsabay-sabay kayo, kundi isa-isa lang. Huwag naman pakyaw, no? Retail lang, isa-isa. Para naman na kung ang ibang posisyon ay hindi na uukupa ng ibang mga kasapi ng isang political dynasty, ay magkaroon naman ng pagkakataon na makapanilbihan yung iba sa iba namang posisyon. Kami sa aming paglalakad, ang sinasabi namin, dahil din galing sa kanilang aral, sa lahat ng aral ng academe, apat ang masasamang nangyayari
sa pamamaraan o pagtatakbo ng dinastiya. Ito na nga yung poverty. Ang susunod yung corruption. Yan ang mga source yung dynasty. Tapos yung unequal dispensation of justice. Pagkakamag-anak mo na yung sa mga kaso-kaso, ang taong bayan ay nawawala na ng pag-asa magkaroon ng hustisya. Si Justice Puno, doon sa kanyang isang talumpati, ay dinagdag niya yung isa. Ito yung, there is no true democracy in this situation where we are controlled by dynasties. Totoo yun, kasi in economics, in everything, ang nagko-control ay dinastiya pa rin. Kaya walang tunay na demokrasya, yan ang kanyang pagsasabi. I'll just play devil's advocate, kasi yung iba sabihin, sandali, buti kayo, Gov, yung mga singson, kung nagkakasundo-sundo na talagang, ito lang ang tatakbo, sasabihin nung isa, sandali, hindi naman kami magkaaway nga kami niyan, kahit na pinsan ko yan, kapatid ko yan. Paano tinatanggalan nyo ako ng the right to run? No? Hindi, kaya nga isa lang kada angkan pinag-usapan na rin niya. Hindi mo naman sinasabi, huwag mo nang iboto lahat ng singson o huwag mo nang iboto lahat ng binay. Isa lang. Isa lang ang pwedeng tumakbo. Hindi, yan ang iboto mo. Isa lang. Kunyari, pero paano kung dalawa silang tatakbo tapos dalawa silang nanalo? Who will you disqualify? Isa lang. Kunyari, Limang Castro. Sabagay, isa lang to. Limang Castro ang kumandidato. Isa na lang ang iboto nyo. Kung sino man ang gusto nyo iboto ang Castro, iboto nyo. Pero isa lang. Hindi natin, we are not depriving anybody from the right to choose or right of suffrage. Isa lang kada angkan para sa bayan. Nikki, kukomento lang ako sa sinabi ni Mr. Paredes na sinasabi niya na kailangan talaga may batas na para may control. Tama yun, no? Kailangan talagang batas para may control. Dahil ibang kultura nating mga Pilipino. Hindi na, ang kultura nating mga Pilipino ay hindi kaparehas ng kultura ni Governor Singson. Tingnan mo sa Amerika. Sa Amerika, kita mo ngayon, kakandidato na naman na isang Bush. Pagkatapos na isang presidenteng Bush. At ang kanilang ama ay presidente rin. Kakandidato na naman ngayon si Hillary Clinton. Pagkatapos ng kanyang asawa na naging presidente din. Ganyan ang nangyayari sa ibang bansa. Kahit na sa Japan. Itong si Abe ng Japan, sa aking pananaliksik, ay miyembro din ito ng political dynasty. No? Sunod-sunod din sila. No? At lahat sila ay tumatakbo din sa posisyon sa gobyerno. Pero iba ang kanilang kultura. Iba rin ang ating kultura dito sa Pilipinas. Dahil mula sa barangay, ang kultura ng ating barangay na kung ang ama mo ang barangay kapitan, ang anak niya ang magiging SK president din. Ang kanyang mga kamag-anak, siya rin ang magiging kagawad. No? Ganyan ang kultura natin. Kaya nagkaroon tayo at nangangailangan tayo ng isang batas para makontrol ang political dynasty sa Pilipinas. Pero kasi you mentioned kanina, no? Example, sabi niyo mga abad, no? Isa lang naman ang abad na congresswoman, di po ba? The rest are appointed. Right. Kasama yung ganon? Political dynasty din yun? Which is why thin dynasty, magkakasunod. Yeah. So yung yung magkakasabay silang elected positions. Isang governor, isang mayor, isang governor, isang congressman. Pero kung congressman, pinalitan ng isa pa na magkapamilya din, yun ang thin. Yeah, so it's a version, iba't ibang version nitong anti-dynasty bill sa Kongreso. Yung ba natalaka yung ganon? Isa lang ang version. Isa lang ang version. Isa lang ang version. Isa lang ang version. Basta anyone who belongs to the second degree by affinity or by consanguinity at ayon sa panukalang batas, ang kanyang definition ng dynasty ay 2 or more, 3 or more, 4 or more, 5 or more. Diyan ang mag-govern ng kung ilan sa pamilya ang maaring payagan na tumakbo at manungkulan ng sabay-sabay. Tumakbo, hindi at ma-elect. manungkulan. Oo, hindi ma-elect. Ang papayagan lang na tumakbo. So, tumakbo the COMELEC can stop. The word used here is tumakbo o manungkulan. Ibig sabihin na dalawa kayong papayagan ng batas, no? Na maaring tumakbo, no? Pero kasi hindi mo naman sigurado na yung isa mananalo o dalawa kayong mananalo. Pero dalawa rin kayong papayagan
na manunungkulan. No? Oh, so hindi pwede yun. Ito isa lang. Hindi, ito isa lang. Yung Isa lang, oo. Sa nakabinbin Pero ngayon. how about that issue on the thin political dynasties? Pwede bang ma-appoint yung tatay niya, yung kapatid niya, yung asawa niya, kung nanalo siya? Unang-una, yung appointive position ay hindi pa yan kasama sa panukalang batas. Ngayon, yung thin dynasty na sinasabi ni Dr. Mendoza na pagkatapos ng isa ay isa naman, pagkatapos ng isa ay isa naman, yan ay depende kung papayagan yan o hindi. Dahil kung ang definition ng tinatawag nating panukalang batas against political dynasty ay nandiyan dyan yung word of succession, ay hindi na mapapayagan yan. Thin dynasty na yan. Ngayon, kung hindi papayagan yung thin dynasty na yan, the dynasty will have to be defined as perpetuation and consolidation and succession in power. Kasi nandyan yung word na succession. Okay, at sa ating pagbabalik po, may pag-asa bang maisabatas ang anti-political dynasty bill sa bansa kung karamihan naman sa mga politikong nakaupo ngayon ay magkakamag-anak? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Kontrobersyal. Nagbabalik po ang Kontrobersyal. Samantala, bigyan daan po muna natin ngayon ang mga tanong at komento ng ilang nating mga kababayan sa social media. Posible po kayang may sa batas ngayong taon ni Pinoy ang anti-dynasty law kahit alam po natin malapit na po matapos ang kanyang termino? Noong 2012, yung MAD embarked on a people's initiative. Kasi yun lang ang alam namin gawin eh. Sumunod sa panukalang batas na para mapaltan mo to, katulad na sinasabi ni Congressman, you have to have 10% of the total registered voters signature. Can you imagine? Yes. Kung 50 million, so that's about 10 million. Gano'ng kalaking kwarto yun. Tapos i-verify yun ng COMELEC registrar. Tapos 3% of that should come from each congressional district. Kung yung distritong hinihinga mo ng signature dynasty, di wala na nangyari. Ginawa na ni President Ramos ito nung araw, nung magkaroon siya ng gusto niya ng charter change. 3 distrito lang ang hindi sumunod, nawala lahat yung kanilang effort. Kaya yung tanong mo, kung hindi man maipasa itong batas na ito, kami, ito nasa likod na t-shirt ko, ay yung kamay na ganon. Isa lang kada angkan para sa bayan. Ang kampanya namin sa taong bayan, kung sila ay naniniwala, total kanilang desisyon yun kung sila ay boboto o hindi. Walang revolusyon, walang usapan, pen lang. Isa lang kada angkan ang iboto nyo para sa bayan. Pagka nasunod yun, naniniwala kami na magkakaroon ng regime change. Magkakaroon ng change sa mga nagpapatakbo ng bansa. At pag nangyari yon, nagkakaroon ng automatic systems change. Ang sigaw ng tao ay masama ang bulok ang ating sistema. So, naghahanap sila ng paraan. Paano natin mapapalitan ang sistema? So, ang aming suggestion dyan ay bumoto lang kayo ng isa kada angkan para sa bayan at ipamigay nyo na sa ibang matatalinong mga batang na magagaling na magpatakbo ng gobyerno ang reins of government, so magkakaroon tayo ng systems change. Kaya yung People's Initiative, ilang grupo na nagtangkar yan, at meron pang PICAD, meron pang kung ano-ano, inabandonahan din nila yung effort na yan. Naniniwala ako na dahil dito sa mga dynasties, hindi lumago ang katatagan ng ating mga political party. Kaya hindi siya umunlad at maging mas malakas kasi nagsho-shortcut tayo palagi. Piliin na lang yung kilala, patakbuhin na lang ang anak o ang asawa, at dynasty ay lumalawak. Pero yung mga naniniwala na magpapatuloy at ipaglalaban talaga yung reforma,
hindi siya naaalagaan ng partido. So dapat sana, bigyan natin ng space para doon. Kung ma-curb natin yung dynasties, magkakaroon ng pangangailangan na palakasin ang mga partido. At doon na magiging mas stable ang ating mga plataforma, ang ating Pero mga reforma. dito sa Ilocos, ang kaaway nyo rin, political dynasty din, sabi nyo, Gov, di ba? So, parang papayag ba both your clan and their clan na one of these days, hindi na pamilya nyo ang tatakbo, na somebody else, a different name naman? Will that ever come to fruition? Kaya lahat ng diskusyon natin dito, isa lang solusyon, gawa ng batas. I-implement yung batas. Kasi maraming rason kasi, in fairness sa mga dynasties, like for example, mayor and vice mayor, mag-asawa, marami yan. Sa aking probinsya, mayroon din. More of security nila eh. Kasi kung halimbawa may mangyari sa mayor at hindi kakampi yung vice, kalaban nila ang papasok. So maraming rason. So the only way is to have a law. Implement the law, sundan natin lahat. Babalikan ko lang, Nikki, yung tanong mo kanina, na kung hindi ito makapasa, ay anong mangyayari? Alam mo, inuulit-ulit ko palagi na ang pinakamabilis dito na maipasa ito sa mababang kapulungan at saka sa Senado ay yung pagbabago ng pananaw, no, ng ating mga legislature o ating mga mambabatas sapagkat silang bumoboto dito. Hindi imposible na magbagong pananaw nila. Example, nandiyan dyan si Governor Singson. Nandiyan dyan ako. Apektado din ako dahil may mga kamag-anak ako ng mga mayors. Pero bakit nagsisikap ako bilang chairman ng Suffrage and Electoral Reforms Committee na maipasa ito samantalang ako ay may mga kapatid na apektado. Si Governor Singson, apektado siya. Mga anak niya gustong tumakbo. Kapatid niya, kamag-anak niya gustong tumakbo. Pero hindi niya pinapayagan. Kaya hindi malayo na sinasabi ko na I could not be judgmental sa aking mga kasamahan sa mababang kapulungan dahil ito ang example, dalawa. Apektado kami, pero binukas namin ang aming pananaw at ang aming mata. Pangalawa, maaari din nating mabilis. Hindi na tayo kailangang pumunta pa sa 10% People's Initiative per legislative district. Hindi na tayo kailangang hintayin pa kung kailan magbabago ang paningin at ang pagtanggap, no, ng mga legislature, mambabatas sa panukalang batas na ito. Ang mas madali dyan, kung meron tayong constitutional convention, no, na pagkatapos, for example, ng termino ni Presidente Aquino, tumawag ng Constitutional Convention, i-amend ang provision ng Constitution na yan, na hindi na yung magsasabi pa sila na maghihintay tayo sa Kongreso na gumawa ng enabling law, kundi gawin na nila na yung provision na i-amend nila ay maging self-executing provision ng Constitution. Ibig sabihin, even in the absence of an enabling law, that provision of the Constitution, like other provisions of the Constitution, could be implemented. Example, yung Bill of Rights, unlawful search and seizure. Bakit nai-implementa yan? Wala namang batas. Di ba? Yung respect sa privacy ng iba, bakit nai-implementa yan? Wala namang batas. Kaya yan ang isa sa maaring mangyari na mapabilis ang paggawa ng restriction dito sa political dynasty kung iaaminda ang konstitusyon at magiging self-executing provision ang provision ng konstitusyon na ito. Okay. Ang comment ko lang, ang problema dapat nga talaga i-amend ang konstitusyon eh. Dahil hindi na naangkop sa makabagong pangyayari ngayon. Pero ang problema, pag in-amend mo, buksan mo buo eh. Maraming kokontra. So, yun hindi rin maipapasa. Isang problema dyan. Yes. So, Although marami na rin yung nagsasabi na kailangan na rin i-amenda ang Constitution, Dapat. especially on the economic provision. No? Ang kailangan lang dito ay, alam mong kulang sa atin, Nikki, sa Pilipinas, there is always distrust. Hindi tayo nagtitiwala sa kapwa natin.
Hindi tayo nagtitiwala sa pinuno natin. Simply because ng pinuno natin na hindi niya ginagawa ang bagay na dapat mapagkatiwalaan din siya. Kaya there is distrust. Marirealize kaya yan ng mga kinauukulan. Okay, may isang issue pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Kontrobersyal. Sa pagpapatuloy ng Kontrobersyal, paano nakaka-impluwensya ang mga political clans sa politika ng Pilipinas? Paano po ba? Tanungin natin si Dr. Mendoza. Malaki bang impluwensya nila? Well, napakalaki, especially at the local government level. At ang impluwensya na pinag-aaralan namin, yun ngang checks and balances. Kung magkakamag-anak ang mga nagpapalakad sa local government level at yung checks and balances, napapahina na nila kasi magkamag-anak yung dapat sana nagtitinginan sa isa't isa. Kumbaga, yung presidente, titingnan ng Congress, right? Kung mali ang ginawa ng presidente, pagsasabihan siya ng Congress, right? Ngayon, sa local level, kung yung provincial board member ay meron kang mga kamag-anak doon, tapos governor ka, tapos meron kang budget, tapos yung budget mo, ginagasta mo sa mga mayor na anak mo rin o kamag-anak mo rin, tapos yung mga mayor na hindi mo kamag-anak, gugutumin mo sa budget o kaya hindi mo tutulungan, dapat sana yung provincial board sasabihin niya na, teka, mukhang hindi na tama yan. Right? Eh kung pati doon, kamag-anak din niya, yung checks and balances humihina. So yan ang kind of influence na sana na napapahina o kaya mapagbabawalan natin. So, curious lang ako, Gov, no? Kasi sinasabi nga nila, when you have the power, some people talagang, they don't wanna let go anymore, no? Especially kung political clan, malakas, like in Ilocos Sur, no? Parang you call the shots everywhere. Pero bakit kayo nagbago ng pananaw na, bakit nagkaroon kayo ng patakaran na, isa lang sa atin ang tatakbo? Yun ang gusto ko, kung may batas, isa lang. Saka walang term limit. Kung mabuti ka, ibuboto ka ng tao. Kung hindi ka mabuti, hindi ka ibuboto ng tao. Pag isa lang, wala na akong problema sa mga kamag-anak ko. Wala nang away. Ay, hindi ba sila naghihinanakit sa inyo? Kasi problema ko pa kung sino yung papalit mo, sino yung pwesto mo kung walang batas eh. Kaya kailangan isa lang, kailangan ang gawin yung batas, isa lang. So pag ganon, you're very firm. Yes. Di ba parang lumalapit sa inyo yung mga ibang kamag-anak? So, kami naman kung gusto mong sigsod din, di alis ako. Kagaya ngayon, pwede ako maging vice governor. Ayaw ko. Governor na nga yung anak ko eh. Congressman na yung anak ko. Tama na yun. Malis na ako. Pero pwede rin ako tumakbong congressman sa kabilang distrito. Pero hindi ko gagawin yun. Pero yung mga kamag-anak nyo nagpupunta sa inyo to ask for blessing na tatakbo sila, gano'n. Kayo ba yung namimili? Yun yung problema. Kaya gusto ko, hindi ako boto sa dynasty. Kailangan ko may batas para wala ng dynasty. Isa lang. Parang isa lang yung pipiliin nyo, hindi na isa sila lang, mag-aaway. Wala nang away. Pero kayo pa rin mamimili. Ganon. Not necessarily. How do you choose the one? Yung pamilya na, kung sinong gusto nila, sinong magaling. Pag-uusapan nyo sa pamilya nyo. Hindi pwede yung marami, kung minsan kagaya sa negosyo rin. Kung magkakamag-anak ang empleyado mo, magtatakipan yan. Yung in-explain nga So talaga kailangan isa lang. Saka, simple lang, ipatas muna para may sundin tayo lahat. So kayo po, Congressman, sa palagay nyo, with what's happening now in Congress, may pag-asa pa rin ba na maipapasa ito before the coming elections? I am keeping my fingers crossed, Nikki. Yeah. And your guess is as good as my guess. But again, sasabihin ko lang na hindi ko pwedeng husgahan ang aking mga kasamahan sa Congress dahil na kung ako ay lumiwanag ang aking paningin na tanggapin ang pinag-uutos ng saligang batas, ay sino naman sila na hindi maaaring lumiwanag ang kanilang paningin na sundin din ang saligang batas. So balik kung hindi man ito talaga maboboto ngayon at maipasa sa mababang kapulungan, at least ay malaki na ang itinakbo ng panukalang batas na ito sapagkat noong mga nakaraang taon, since 1988, when Congress was revived, after the revolution,
Sinasabi nga ng mga kasamaan ko, Fred, sabi niya, alam mo ang panukalang batas na ito ay ipinapasa pa lang sa committee, inililibing na ito sa Loyola Memorial Park. Kaya ngayon marami ang nasorpresa. Dahil one of the fastest, ito na panukalang batas na lumabas sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms. And as chairman of the committee, talagang I saw to it na lumabas ito kagad. Tapos na kalendaryo ito. Sa plenaryo, I defended it from the very start during the period of interpellation and debate. Natapos ang period of amendment, individual and committee amendment. Pagbubutuhan na Pero lang ito, Nikki. meron po sila sinasabi na wino-water down itong bill. Sinasabi nila, nag-i-inject ng provision doon na, hindi sila tatakbo sa Ilocos, pero pwede rin silang tumakbo sa, let's say, Quezon City. Nikki, chismis pa lang yan. Hindi totoo po Hindi yun? pa totoo yun. Kasi ang nakabinbin ngayon ay isa lang ang papayagan. Subalit, may mga pinag-uusapan na parang tinatawag ko na consensus version. Consensus version meaning na may amenda kung ilan ang papasok na without necessarily defeating the purpose of the anti-political dynasty law. Dahil like for example, Governor Singson is kingpin in Ilocos Sur. Kung kanyang anak, for example, ay papayagan sa panukalang batas na okay, dalawa kayong maring tumakbo, pero hindi makakatakbo sa Ilocos yung anak ninyo. Hindi rin makakatakbo sa Region 1, kundi pwede siyang tumakbo sa ibang region. Meaning to say na yung clout at saka yung abilidad ni Governor Singson, yung kanyang power sa lugar na kung saan siya ay kingpin, dahil mahal siya ng tao, ay hindi niya na madadala yan sa Mindanao. Do you agree to that? Dr. Mendoza? Yeah. Actually, ang mahalagang tingnan natin dyan yung impact sa pamamalakad ng gobyerno. Yun naman talaga yung hinahabol natin. Dapat maganda yung impact niya sa pamamalakad. Pero dapat din, practical ang ating kalkulasyon. In fact, AIM Policy Center has been calculating Congress and potential congressional votes na pagka 2 and below ang pinayagan, there is more than enough to actually pass the law. It's 70% of Congress, 70 plus. So dapat maipasa yan, no excuses kung actually 2 and below. Kaya yan yung pananaliksik nila Dr. Mendoza, Nikki, yan ang sinusundan namin. Kaya sinabi ko kanina na kung dalawang papayagan, pero more restrictive, in terms of jurisdiction or in terms of territorial limit, ay it will not defeat the purpose. Kasi kung dalawang papayagan, ay hindi rin restrictive din masyado. Kaya kung ang anak ni Governor Singson, sabi ko, ay tatakbo sa Mindanao, patas ang labanan doon. Kasi hindi naman yung clout ni Governor Singson ay nandoon sa Mindanao. Tanungin lang natin si Mr. At baka nga hindi na Hindi tatakbo yung anak mo ron, baka papatay pa ron. Okay lang yun. Well, sa akin, hintayin na lang natin yung saligang batas. Ito ay talagang tinalakay na at pumasok na sa lahat ng debate ito at saka ng matrix. Lahat ng mga knowledge at saka utak ay nailagay na dyan. Pero gusto ko lang sagutin na ito ba may pag-asa na mapasa. 9 months na lang tayo nung araw, yung pork barrel, walang tao na nagsabi na ito ay mawawalang bisa. Kaya may kasamang dasal to 28 years tinapon ito Ngayon medyo pinakikinggan na. So ang tawag natin dyan yung divine providence. Hindi naman natin akalain na yung pork barrel. Ito pera pinag-uusapan dito. Nabigyan natin ng paraan. Ito pang anti-dynasty. Kaya ako naniniwala. Katulad nga ng sinabi ng aking idol, Congressman Castro, positive tayo rito. Huwag kang maglalagay ng puwang na hindi ito mapapasa. Alam mo, Nikki, yung t-shirt ko nga nakalagay na rito Iboto laban sa anti-dynasty. Okay. At sa likod ng aking t-shirt ay isa lang, kada angkan para sa bayan. Ayun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Samantala, nais din po namin pasalamatan ang ating mga kababayan na nagpahayag din ng kanilang mga pananaw sa social media. Ang SCBC Enterprises para sa ating furnitures, maraming salamat po.
Sa susunod na taon, muling ipamamalas ng bawat Pilipino ang karapatan nito na makapili ng mga susunod na leader ng bansa. Hindi masamang magluklok ng mga kandidatong nagmula sa iisang pamilya kung malinis at tapat naman ang hangarin. Subalit, naghahanap din tayo ng mga bagong dugo at mga programa na magbibigay ng mga pagbabago sa pag-unlad ng ating bansa. Mga taong may sapat din na kakayanan na maglingkod at gobyernong hindi pinamamahalaan ng iisang pamilya lang. Magandang gabi. Ako po si Veronica Baloy Jimenez at ito ang Kontrobersyal.